Mga kapiyo, isang kwento ng himala at pag-asa muli ang ating mapapakinggan. Ito ang pagpapatunay ni Mrs. Rowena Sagkal mula sa Taytay Rizal, na gumaling sa sakit na adenomyosis at myoma. Tunghayan natin kung paano si Santo Padre Pio nagbigay ng liwanag at pag-asa sa kanyang landas patungo sa kagalingan. Magandang araw po. Ako po si Rowena Sagkal, 48 years old, may asawa at 3 anak po. Nakilala ko po si Padre Pio sa pamamagitan ng aking sister-in-law. Isa rin po siyang naniniwala kay Padre Pio. Noong 2017 po kasi, hindi po maganda yung pakiramdam ko tuwing nagkakaroon po ako. Kaya nagpa-check up ako noon. Nalaman po na marami akong bukol, 6 hanggang 7 bukol po. Doon po dahil nalaman ko po yung tungkol kay Padre Pio, tinuro po niya sa akin yung sa may simbahan po ni Padre Pio doon. So, nagpunta po ako doon, humingi ng tulong, nagpasalamat din. Nagsimpa po ako doon. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob para humingi ng tulong at maniniwalang mawawala din po itong sakit na ito. Yung pagpunta ko po sa Padre Pio, hindi po ito madalas kasi gawa ng klase ng trabaho ko na nasa mall po ako. Pero yung paniniwala po na mapapagaling ako, na matutulungan ako is nasa puso po yun. Hindi po ito nawawala. Binigyan po ako ni Ate Ana V, yung sister-in-law ko, ng healing oil at itong novena, yung libro po niya. Ito ay patuloy ko pong binabasa at sinasabuhay ko po ito, itong mga novena niya. So, ito po yung isa sa nakatulong sa akin. Patuloy po akong nagpapa-check up yearly hanggang sa nalaman ko po sa resulta na nawawala po unti-unti yung bukol. So, patuloy rin po akong naniniwala. Binibigay ko po yung tiwala, pinagkakaloob ko po sa kanya itong sakit na to na mawawala rin po. Laking pasasalamat ko po at kada magpa-check up ako, nagkakaroon po ito ng liwanag at nawawala po ito unti-unti. So last year po, nagkaroon po ng pagkakataon yung sister-in-law ko at saka yung kuya ko. Sinama po nila yung mga anak ko sa Batangas. At dumiretso po kami ng asawa ko sa ospital. Yun po, nag-decide po yung doktor na i-DNC po. I-raspa po yung kasi kumakapal naman daw po yung lining ng mattress ko. So habang nandun po sila sa Batangas kay Padre Pio po, humingi po sila ng tulong doon. Natulungan ako para gumaling. Ang ginawa po ng doktor sa akin is laking pasasalamat po kasi successful po yung pagkano ng mattress, pagraspa. Tapos after 2 weeks po, nalaman po namin yung biopsy. Clear po ito. Wala pong cancer. So pininiwala ko po kay Padre Pio. Pinapagaling po niya ako. Mas nagpapasalamat last December 21 po, sinadya po namin ng aking pamilya na pumunta po ng Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas para magbigay pasasalamat. Ito po yung nagsabi po ako ng milagro, confession ko po na paniniwala ko sa Diyos at kay Padre Pio na pinagaling niya ako. Masaya po akong pumunta po dyan at sana sa susunod po makapunta pa rin po ako. Walang hanggang pasasalamat po. Kung sakaling makausap ko po si Padre Pio, makakaasa po kayo, Padre Pio, na ikakalat ko po, ikukwento ko po yung milagro po na pagpapagaling sa akin sa lahat ng mga tao at naniniwala po sa Diyos at sa pagpapagaling niyo po.
Ang maipapayo ko po sa lahat ng misa, kaya't huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Mapapagaling po kayo ni Padre Pio at paniniwala kay mahal na Panginoon Diyos. Kumapit lang po tayo, paniniwala ng buong puso sa Kanya. Maraming salamat po, Padre Pio. Masaya po ako nakapunta dyan. Sana po sa susunod, punta po rin po kami, buong pamilya ko, para magpasalamat po at makita ko po kayo. So maraming salamat po. Sa isang hindi pangkaraniwang kwento ng pananampalataya at himala, ipinakita ni Santo Padre Pio ang kanyang makapangyarihang pamamagitan kay Mrs. Rowena. Tunay na sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagtitiwala, walang sakit na hindi mapagagaling. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat sa bawat pagsubok sa buhay, hinding-hindi niya tayo pababayaan.